Ang kwento ay nagsisimula sa isang mapayapang lungsod na inaatake ng isang dambuhalang halimaw na kilala sa tawag na Kaijo. Tumunog ang Kaijo emergency alert sa buong lungsod at ang mga tao ay pinapunta sa mga itinalagang lugar kung saan ligtas sila habang nananalasa ang halimaw. Ang mapaminsalang bagay na ito ay napakalaki at nagdudulot ito ng malawakang pagkasira habang naglilibot ito sa syudad kaya naglunsad ang hukbong sandatahan ng agarang depensa. Hindi ito ang unang beses na nakaranas ang sangkatauhan ng ganitong uri ng pagsalakay kaya maligalig na pinapanood ng ibang tao ang nangyayari, nag-aabang kung aling dibisyon ng hukbong sandatahan ang unang darating. Dumating ang ikatlong dibisyon at mabilis silang nakapagbigay ng pinsala sa dambuhalang halimaw. Samantala, dala-dala naman ng isang babaeng mula sa nasabing division ang isang kanyan, at kanyang ginamit ang matindi nitong kapangyarihan upang lagyan ng malaking butas ang katawan ng Kaijo na agad nitong ikinasawi habang pinapanood niya itong bumagsak. Pagkatapos, ang ating bida na pinangalan ng Kafka ay namangha sa kung gaano kalaki ng halimaw na kanilang pinuksa. Sa laki ng halimaw ay nagkalat sa buong paligid ang mga laman loob nito kaya sinabi ni Kafka sa kanyang mga kasamahan na paniguradong ilang araw na naman sasakit ang mga buto nila. Sa kabilang banda, masayang nagdiriwang ang mga mamamayan dahil sa pagkumpleto ng ikatlong dibisyon sa kanilang misyon ng walang taong nasawi. Dumating si Kafka sa lugar at nakita ang napakaraming taong nagtipon, at habang naglalakad ang mga bayani palayo sa nagaping halimaw ay naglalakad naman si Kafka palapit dito. Ito ay dahil nagsisimula ang trabaho ng ating bida pagkatapos ng labanan. Si Kafka at ang grupong kinabibilangan niya ay ginagawa ang isang trabaho kung saan walang may pakialam at walang nakaka-appreciate. Sila ang namamahala sa paglilinis at pagliligpit sa mga napatay na Kaijo sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay ng katawan ng halimaw. Bukod pa dito ay kinukuha rin ni Kafka ang mga sample ng halimaw at kanya itong nilalagay sa drone upang pag-aaralan ng mga dalubhasa. Hindi man kamangha-mangha ang kanilang trabaho gaya ng pakikipaglaban sa mga halimaw, ngunit hindi maipagkakailang buwis buhay ang trabahong ito dahil sariling kaligtasan ang nakataya sa ganitong uri ng larangan. Ito ay ganap na napatunayan ng mapansin ni Kafka na may nag-angat ng isang bagay na hindi dapat, kung saan ay sumabog ito na naging dahilan upang masugatan ang isa niyang kasamahan. Sa kabutihang palad ay nagkaroon na si Kafka ng ganitong uri ng pinsala noon, kaya alam niya kung paano i-handle ang sitwasyon. Mahaba-habang trabaho ang naghihintay sa kanila at napabuntong hininga na lamang si Kafka, dahil nais ng mga mas nakakataas na kailangan ay magawa nilang linisin ang napakalawak na kalat sa loob lamang ng isang linggo. Sa mga sandaling ito ay sinabihan si Kafka na ililipat siya sa ibang lugar dahil kinulang sila sa tauhan, at laking gulat niya nang malaman niyang itatalaga siya sa bituka ng halimaw. Kinaladkad si Kafka palayo habang pinag-uusapan ng iba niyang kasamahan kung gaano kasalimuot ang sitwasyon ng lalaki, at nang makarating si Kafka sa kinaroroonan ng bituka ay agad siyang nawalan ng gana. Nang gabing iyon ay umuwi si Kafka na pagod at ginagawa niya ang lahat upang maalis ang masangsang na amoy mula sa trabaho. Dumating ang isang balita tungkol sa ikatlong dibisyon at sa kanilang kapitan na babae na nagngangalang Mina. Sa edad na 27 taong gulang, bukod sa naging kapitan siya ng kanilang hukbo ay nagawa niyang makapatay ng daan-daang Kaijo. Sa pagtingin sa nakaraan ay ipinapakita na si Mina at si Kafka ay dating malapit na magkaibigan, kung saan naging emosyonal ang babae nang mangako sila sa isa't isa na magkasama nilang pupuksain ang mga Kaijo sa mundo. Sa kasalukuyan ay napakasikat na ni Mina, kung saan may mga usap-usapan na kakandidato ang babae bilang commander ng hukbong sandatahan. Nagtataka si Kafka kung paano siya napunta sa kasalungat na landas, ngunit masyadong nakapanlulumo ang bagay na ito kung iisipin kaya nagpa siya siyang wag nang isipin ang tungkol dito. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na ang paglilinis ay isang marangal at mahalagang trabaho na nakakatulong sa mga tao. Higit pa rito ay nakakain niya ang mga pagkaing gusto niya at may bubong siyang masisilungan at iniisip ni Kafka na higit pa ito sa sapat at nagpas siyang matutulog na lang. Kinaumagahan ay dumating si Kafka sa kanyang trabaho kung saan ipinakilala siya sa part-time student na kanilang makakasama sa trabaho simula ngayon. Ang kanyang pangalan ay Ichikawa at determinado ang binata na sumali sa hukbong sandatahan. Dahil dito ay sinabi ng kanilang katrabaho na pinangarap din ni Kafka na mapabilang sa Defense Force, ngunit kalaunan ay sumuko na lang siya at naging veterano sa paglilinis. Nagtataka si Ichikawa kung bakit siya sumuko kaya inamin ni Kafka na napagtanto niya na limitado lamang ang kanyang mga kakayahan. Bagamat ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit sa huli ay laging may mas mahusay sa kanya.
Sinabi ni Kafka na maiintindihan rin ni Ichikawa ang ibig niyang sabihin kapag namulat na siya sa katotohanan, ngunit iginiit ng binata na hindi siya kagaya ni Kafka. Nanindigan ang binata na hindi siya susuko kahit na anong mangyari kaya hindi niya maunawaan ang katwiran ni Kafka at wala rin siyang balak na unawain ito kaya pumunta na lang siya ng dressing room para magbihis. Akala pa naman ng lahat ay magkakasundo silang dalawa dahil magkatulad sila ng pangarap, ngunit naiinis si Kafka dahil hindi niya magawang sagutin ang tanong ng binata nang hindi nagmumukhang talunan at miserable. Pagkatapos ay nagtungo na silang lahat para ipagpatuloy ang trabaho at tinalakay ang plano para sa araw na iyon. Nagplano sila kung aling mga bahagi ng kaijo ang kailangang i-preserve para sa pananaliksik at kung aling mga bahagi ang dapat na sirain at iligpit. Itinalaga si Ichikawa ng kanilang boss sa bituka ng kaijo kung saan ikinatuwa ito ni Kafka dahil sa magaspang na pag-uugali ng binata, ngunit nalaman niya na doon din pala siya ilalagay na kanyang ikinadismaya dahil dalawang sunod niya na ito simula kahapon. Ito ay sa kadahilan ng si Kafka ay mahusay pagdating sa pagliligpit ng bituka at lubos ang kasanayan niya rito, kaya no choice ang ating bida kundi ang sumunod. Aminado ang boss ng ating bida na bagaman panay reklamo si Kafka ay hindi maipagkakaila na isa itong masipag na manggagawa at masigasig sa trabaho. Kung naipasa lang umano ni Kafka ang pagsusulit ay paniguradong isa na itong kahangahangang opisyal ng hukbong sandatahan. Kalaunan ikinatuwa ni Kafka nang makita niya si Ichikawa na nandidiri sa naging karanasan nito, ngunit pati siya ay nandidiri rin pala katulad ng binata habang pinipigilan niya ang kanyang sarili na hindi sumuka. Napansin ni Kafka na hindi ganon karami ang dinalang pagkain ng binata kung saan galit siyang sinabihan ni Ichikawa na wala siyang gana kumain. Binigyan ni Kafka si Ichikawa ng inumin na may bitamina at pinayuhan niya itong uminom at kumain ng husto, dahil kung hindi ay hindi siya magtatagal sa trabaho. Inalok rin siya ni Kafka ng mga pangtakip sa ilong kung saan tumanggi ang binata, ngunit iginiit ni Kafka na makakatulong ito sa kanya at sa katapusan ng trabaho ay naglinis sila ng katawan at naunang umalis ang iba nilang kasamahan. Natutuwa si Kafka nang makita na ang pinakamasamang bahagi ng proseso ng paglilinis ay matatapos na rin. Lumapit si Ichikawa kaya akala ni Kafka na gusto niya ng rematch mula sa kanilang munting wrestling match kanina, ngunit nakakagulat na pinasalamatan siya ni Ichikawa sa pagtulong sa kanya na malampasan ang nakakapagod na araw. Bago siya umalis ay ipinaalam ni Ichikawa na binago ng Defense Force ang age limit na maaaring sumali sa organisasyon hanggang sa edad na 33 taong gulang. Alam ni Ichikawa na wala na siyang kinalaman dito, ngunit napansin niya na malungkot si Kafka nang mapag-usapan nila ang tungkol sa Defense Force kanina. Sinabihan siya ni Ichikawa na pwede naman siyang huminto kung gusto niya, ngunit nagpasalamat si Kafka at binanggit na si Ichikawa ay mas mabuti pa pala kaysa sa kanyang inaakala. Para hindi mailang sa isa't isa ay sinubukan ni Ichikawa na magtunog astig at pinaalalahanan niya si Kafka na wala talaga siyang pakialam sa kanya, ngunit sa sandaling ito ay isang halimaw ang biglang lumitaw upang salakayin ang binata. Sa kabutihang palad ay nailigtas siya ni Kafka sa tamang oras ngunit lubhang napuruhan ang lalaki. Nagulat si Ichikawa sa paglitaw ng halimaw na tinatawag na Yojo at kahit nais siyang iligtas muli ni Kafka ay hindi ito magawa ng lalaki dahil sa tinamon nitong pinsala. Sinabihan ni Kafka ang binata na tumakbo at humingi ng saklolo subalit tumanggi siyang iwan si Kafka. Ipinaalala ni Kafka ang pangarap ng binata na sumali sa Defense Force ngunit hindi niya ito magagawa kung mamamatay siya ngayon. Muling hiniling ni Kafka sa binata na tumakas na ito kung saan ginawa naman ito ni Ichikawa. Upang makatakas si Ichikawa ay sinadya ni Kafka na magpahabol sa halimaw kung saan ay muntik na siyang matamaan ng mga pag-atake nito. Habang patuloy siyang hinahabol ng halimaw ay pumasok si Kafka sa isang masikip na gusali at binasag niya ang salamin ng bintana upang makalabas. Bumalik sa kanyang alaala ang mga sandaling magkasama sila ni Mina habang nakatingin sa nawasak nilang paaralan at tahanan. Namuhian ni Kafka ng lubos ang mga kaijo dahil sila ang dahilan kung bakit hindi niya matapos-tapos ang kanyang nilalarong Pokemon. Nadismaya si Mina dahil yun lang umano ang inaalala ng lalaki, ngunit nais lang pala ni Kafka na pagaanin ang sitwasyon at maging positibo, habang malungkot naman si Mina dahil namatay ang alaga niyang pusa na nagngangalang Miko. Naging seryoso ang kanilang mga mukha habang tinatanaw nila ang lahat ng pinsalang dulot ng mga kaijo at sabay nilang inihayag ang planong pagsali nila sa Defense Force. Nilait nila ang isa't isa dahil sa naisip nilang ideya dahil masyado pa silang mga bata, ngunit sa huli ay nagpasya sila na magkaroon ng paligsahan kung sino sa kanila ang magiging pinakaastig na officer sa hinaharap. Natitiyak ni Kafka na magagawa nila ito at inihayag na magkasama nilang pupuksain ang lahat ng kaijo sa mundo. Mabalik sa kasalukuyan, dismayado si Kafka sa kanyang sarili dahil hindi umano dapat humantong
tungtong sa ganito ang lahat ng bagay. Ano't ano pa man ay kailangan niyang magpatuloy sa pagtakbo dahil determinado talaga ang halimaw na mahuli si Kafka, kung kaya't napagpasyahan niyang harapin ang halimaw at determinado siyang pabagsakin ito, ngunit sa kasamaang palad ay madali lang siyang pinalipad ng nasabing halimaw habang nagtataka siya kung paano nauwi sa ganitong sitwasyon ang lahat. Sumigaw si Kafka sa labis na sakit habang tinatapakan siya ng halimaw at hindi siya makagalaw dahil bali na ang kanan niyang binti. Tila nawalan na ng pag-asa si Kafka nang kakainin na sana siya ng halimaw, nang biglang dumating si Ichikawa upang iligtas siya sa tamang oras. Tinawag ni Kafka si Ichikawa na tanga, ngunit ipinaliwanag ng binata na ipinaalam niya na sa Defense Force ang nangyari. Ang ibig sabihin ni Kafka ay tanga siya dahil bumalik pa talaga siya sa kabila ng mapanganib na sitwasyon, ngunit iginiit ni Ichikawa na kung mamamatay si Kafka ay hindi niya na magagawang maging officer ng Defense Force. Dahil sa sinabi ng binata ay naalala ni Kafka noong araw na natanggap niya ang liham na naglalaman ng pagtanggi sa kanya ng Defense Force na dumurog sa kanyang pangarap. Minura niya ang kanyang sarili dahil wala man lang siyang magawa habang hinahataw si Ichikawa ng halimaw. Naiinis si Kafka dahil ni wala man lang nangyaring pagbabago sa kanya, hindi niya nagawang maprotektahan ang pusa ng kanyang kaibigan, at ngayon ay hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang bagong katrabaho. Dahil sa pagkadismaya sa kanyang sarili ay sumigaw sa galit si Kafka, at nang malapit na sanang durugin ng halimaw si Ichikawa ay siya namang pagdating ng saklolo kung saan lubha nilang winasak ang nakakatakot na halimaw na ikinagulat ng dalawang lalaki. Isang boses ng babae ang nagsalita na nagsasabing na iligpit na nila ang halimaw at laking gulat ni Kafka nang malamang dumating si Mina kasama ang iba pang miyembro ng 3rd Division. Inutusan ng babae ang ilan sa kanyang mga tauhan na asikasuhin ang mga sugatan habang siya at ang iba pa ay maglilibot sa lugar para sa natitira pang Yojo. Nang suriin nila si Kafka ay napag-alaman nila na malubha ang tinamong pinsala ng lalaki, kung saan hindi ito tumutugon sa kanilang mga salita. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama ng Yokohama Hospital ay namangha si Kafka sa ginawa ni Mina kanina at inisip kung gaano ito kahanga-hanga. Nagawa niyang puksain ang isang nakakatakot na halimaw sa isang iglap kung saan iniisip ni Kafka na narating ng babae ang rurok ng tagumpay na hindi niya kayang abutin. Sa isip-isip ni Kafka ay nag-iisa siya, ngunit laking gulat niya nang marinig niya si Ichikawa na nagsalita sa kabilang kama. Inihayag ni Ichikawa na kung hindi dahil kay Kafka na sinabihan siyang tumakbo ay malamang patay na siya ngayon. Ikinagulat din ni Kafka nang sinabihan siya ni Ichikawa kung gaano siya kaastig at naalala niya ang tungkol sa inosenteng tunggalian nila ni Mina na kung sino sa kanila ang maging pinakaastig na officer. Iminungkahi ni Ichikawa na dapat ay maging officer si Kafka, ngunit nilinaw ng binata na nakadepende pa rin ito sa kanyang desisyon. Sinapak ni Kafka ang kanyang sarili upang tigilan na ang pag-iisip ng negatibo habang nagtataka siya kung hanggang kailan siya magbulag-bulagan. Pinasalamatan niya si Ichikawa at inamin niya na isa nga talagang mabuting tao ang binata. Sa kabila nito ay iniisip pa rin ni Kafka na walang masama sa pagsuko ngunit walang magandang may dudulot kung patuloy niyang lulukuhin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay buong tapang niyang idineklara na magiging isa siyang officer sa Defense Force. Gayunpaman ay naudlot ang kanyang magiting na pagpapahayag at laking gulat niya nang makita niya ang isang halimaw na pinapanood siya. Habang nagkatitigan ang dalawa ay biglang pumasok ang halimaw sa bibig ni Kafka. Nagtanong si Ichikawa kung ayos lang ba ang lalaki, ngunit malinaw na hindi maayos si Kafka dahil makikitang nagpupumiglas ito habang naghahabol ng kanyang hininga. Sinuri siya ni Ichikawa at laking gulat ng binata nang makita niya ang isang nakakatakot na halimaw sa higaan ni Kafka. Mahinahon itong tumingin kay Ichikawa at saka mahinahong tumingin sa kanyang refleksyon. Nang mapagtanto ng dalawa ang nakawiwindang na sitwasyon ay sabay silang sumigaw sa takot kung saan sinubukan ni Kafka na sabihan si Ichikawa na huminahon dahil siya ito. Huminahon naman si Ichikawa ngunit isang matandang lalaki ang biglang dumating at nakita sila kung saan nagbabalak ito na tawagan ang Defense Force. Nagwala sila pareho nang maisip nila kung ano ang gagawin ng Defense Force sa mga kaijo kaya mas lalong nagpanik ang dalawa habang sinasabihan ni Ichikawa si Kafka na tumakbo. Isa pang pagtingin sa nakaraan ay ipinapakita si Kafka na tinuturuan si Mina kung paano pabagsakin ang mga kaijo. Sinulat niya sa talaang kwaderno ang mga sinabi ni Kafka na kailangan ay atakehin niya ang mga binti ng halimaw at talian ito, ngunit kahit isipin man lang ni Mina ang makipaglaban sa isang halimaw ay nakapagbibigay ito sa kanya ng matinding takot. Upang pagaanin ang kanyang loob ay nangako si Kafka na kung dumating man ang panahon na iyon ay nasa tabi niya lang siya. Mabalik sa kasalukuyan, napagtanto ni Mina na isang kasinungalingan lang pala ang lahat ng sinabi ni Kafka sa kanya. Sa sandaling ito ay ipinaalam sa kanya ng Defense Force na may isang kaijo ang namataan sa Yokohama Hospital at nangakong siya na ang bahala rito. Sinabi niya na pupunta siya kasama ang kanyang mga tauhan at pupuksain nila ang nasabing kaijo. Abangan ang karugtong ng recap.
maganap. Siguraduhing nakasubscribe sa aking channel at pakihit na rin ang notification bell para updated sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood.